Ang receiver, mukhang may natatanggap na signal. Ano yan? Parang may hayop na umuungol sa receiver. Tulong! Tulungan niyo kami! Kapitan, mayroong maradyo sa atin. Hindi ko maintindihan. Mukhang isa sa malayong rescue facility natin. Ano? Saang area? Pakiusap! Kung naririnig ka kami, padalhin niyo kami ng tulong! Kilala ko ang boses niya. Si Mang Temyo, ang katiwala ng isang rescue facility natin. Espiritu! Sergeant, kumilos ka na. Ipahanda mo ang helicopter. Kinakailangan nating respondihan ang rescue facility. Ang rescue facility na naitatag noong nakaraang 80 taon na ang nakalilipas ay nagsilbing kanlungan ng mga taong na ililigtas mula sa iba't ibang klase ng karahasan sa isang malayong lalawigan sa labas ng ating bansa. Naitatag ang rescue facility ilang taon na matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig na itayo para maging kanlungan ng mga biktima ng pisikal, emosyonal at mental na pang-aabuso. Isang ligtas na lugar na nagbibigay ng pag-asa at kaginawahan sa mga nangangailangan. Sa paglipas ng panahon, patuloy itong nagsisilbi sa mga nangangailangan, anuman ang kanilang pinagmulan. Sa kasalukuyan, ang pasilidad na ito konektado sa isang base militar na nagtataglay ng mas matatag na suporta upang mas mapabuti ang kanilang mga serbisyong ibinibigay para sa kapakanan ng mga nangangailangan. Isang gabi, nakatanggap ng kakaibang tawag ang grupo ni Ismael. Nagpadala agad ng responde ang grupo na si Kapitan Ismael para matugunan ang natanggap nilang tawag. Kapitan, mabutit nakarating kayo kaagad. Anong initial report ng insidente? Naikot na po namin ang buong lugar. Ano ang nakita niyo, Sergeant? Nakakita kami ng dalawang nakaligtas. Isang 13 anyos na dalagita. Natagpuan namin siya sa loob ng comfort room. Umiiyak. Puno ng dugo ang damit. Paano ang iba? Ano ang nangyari sa mga tao sa loob ng facility? Lahat ng iba pang residente sa facility, natagpuan namin wala ng buhay. Pero may isang matandang lalaki, si Mang Temyo. Nakita namin siyang buhay pa. Bagamat maluba ang sugat niya, walang malay. Agad naming dinala sa pinakamalapit na ospital para sa paunang lunas. Mabuti. At naisalba ninyo si Mang Temyo. Ano ang kondisyon ng bata? May nakita ba kayong ibang palatandaan kung ano ang nangyari sa kanila? Ang bata, Kapitan, tila na traumatized. Hindi siya nagsasalita. Patuloy lamang sa pag-iyak. Walang malinaw na ebidensya kung ano ang nangyari. Pero mukhang napakalaki ng sakunang naganap dito. Mahalaga ngayon na protektahan ang bata at siguruhin ang kanyang kaligtasan. Siguruhin mo rin na makuha ang lahat ng ebidensya. Mag-ulat ka agad kapag may bagong impormasyon. Opo, Kapitan. Gagawin namin na ang lahat para masiguradong ligtas ang bata at makapagbigay kami ng mas malinaw na ulat. Nakakakilabot ang nangyari sa lugar na ito. Anong klaseng nilalang ang kayang pumaslang ng napakaraming residente ng pasilidad na ito? Puno ng dugot mga pira-pirasong parte ng katawan ng tao. Paano namin mahuhuli yun kung hindi namin alam kung anong klaseng nilalang ang hinahanap namin? Si Captain Ismael Cardova ay isang magaling na kapitan na humahawak sa grupo ni Sergeant Manuel Ruiz. Sila ang kadalasang humahawak sa mga kaso ng Rescue Health at Response Team. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap sila ng radyo mula sa isang sangay ng kanilang rescue facility. Dito nagulantang sila nang naabutan nila ang lokasyon. Nakilala nila ang dalagitang laging may hawak na teddy bear. Tahimik lamang ang bata.
Tila nasa isang sariling mundo. Hindi nito iniiwanan ang ganyang maliit na teddy bear na mahigpit niyang niyayakap. Paulit-ulit itong ginagawa ang isang kakaibang paggalaw. Iniikot nito ang ulo ng kanyang stuffed toy na para bang gusto nitong paghiwa-hiwalayin ang mga bahagi ng katawan nito. Tapos niyayakap niya itong muli ng mahigpit. Binabaliwala lamang nila ito. Marahil, epekto ito ng trauma sa kanyang mga naranasan sa facility. Nagpasya ang mga sundalo na dalhin ang bata sa lungsod at pansamantalang ilipat ito ng rescue facility. Pinagsumikapan nilang mailigtas ang buhay ni Mang Temyo. Siya namang natatanging nakaligtas sa insidenteng nangyari na maaaring magbigay ng pahayag. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay nakomatose. Ang daming malalaking poste. Ineng, nakikita mo ba yung matatayog ng mga estrukturang yan? Mga building ang tawag dyan. Sergeant, anong binubulong mo sa kanya? Baka kung anong itinuturo mo sa bata, ha? Kapitan naman, sinasabi ko lang sa bata kung ano ang mga naglalaki ang estruktura sa labas. Nanlaki kasi ang mga mata niya sa labis na pagkamangha. Napakaganda pala ng batang ito, lalo na kapag nakangiti. Sayang, ang ganda ng ningning ng kanyang mga mata kung sisirain lang na nakakahindik na trauma. Kapitan, natulala na kayo dyan. Andito na tayo sa bagong tirahan ni Ineng. Matagal na nating nakakasama ang batang yan. Hindi pa pala natin alam ang pangalan niya. Anong gagawin natin? Hindi niya naman sinasabi. Maya. Maya. Teka, ikaw ba yung narinig kong nagsalita? Ang sabi mo, Maya? Nananaginip ka ba? Hindi nagsasalita ang bata, sir. Paano siya magsasalita? Pero napakalinaw ng pagkakasabi niya. Maya. Kung ano-anong naririnig niyo, sir. Tara na sa loob. Inaantay na tayo ng bagong mag-aalaga sa bata. Baka nga guni-guni ko lang yon. Tara na, Ineng. Sumunod ka sa amin ni Kuya Manuel. Pupunta na tayo sa bago mong tirahan. Hindi agad nakapasok ang dalagita sa unang pasilidad na kanilang pinagdalhan. Bukod sa puno na raw, hindi raw ito tumatanggap ng mga minor de edad. Kaya pansamantalang dinala ni Ismael ang bata sa kanyang pad. Naging maayos naman ang unang araw nilang magkasama. Nakita ni Ismael ang pagiging palangiti nito tuwing nagkukwento ito ng magandang bagay. Kaya't gumaan agad ang kanyang kalooban sa bata. Isang gabi, bigla na lamang itong napayakap sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig nito ang kanyang boses. Kuya? Tama ba ang narinig ko? Tinawag mo akong kuya. Napakaganda naman ang ngiti niya. Para siyang anghel. Kuya? Ismael, yun ang pangalan ko. Pwede mo akong tawagin Kuya Mael. Kung ganon, nung may narinig akong nagsalita, ikaw yon? Maya, tama ba? Yun yung natatandaan kong sinabi mo. Maya ang pangalan mo? Hindi kita pipiliting magsalita ng kahit na ano. Puro pagtango lang ang ginagawa mo eh. Naiintindihan ko. Basta kung sakaling kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Kuya, dito ako. Ha? Gusto mong dito ka lang? Pero hindi pwede. Pansamantala lang ang pananatili mo rito. Hindi tama para sa dalagitang katulad mo ang maniraan sa bayan ng isang lalaki. Bukas na bukas din, dadalhin kita sa isa pang facility. Doon mas matitiyak ang kalusugan at kaligtasan mo. Sige na,
Magtungo ka na sa banyo. Maglinis ka na ng sarili mo. May binila akong damit na pamalit mo. Yun na ang gamitin mo. Salamat, kuya. Nakakaawa naman ang batang ito. Sa napakamura niyang edad, nakaranas na siya ng kahindik-hindik na trahedya. Kung meron lang sana akong magagawa para mapawi ang trauma na naranasan niya. Oo nga pala. Kailangan kong masiguro ang kaligtasan niya. Lalagyan ko ng tracking device ang teddy bear para kahit papano, alam ko kung saan siya nagpupunta kahit wala ako sa tabi niya. Kuya, ayos na. Bagay na bagay sa'yo yung pajamang binili ko Teddy ko. Heto na. Gabi na rin. Doon ka sa kwarto ko matulog. Dito na lang ako sa sofa. Kuya, salamat. Walang anuman. Sige na. Magpahinga ka na. Bukas, ihahatid na kita sa isa pang facility. Naging maayos naman ang pag-turnover sa bata sa isa pang bagong rescue facility. Sa kalagitnaan ng syudad, malawak ang lugar at marami mga nurses at military trained na individuals na nagbibigay ng seguridad sa paligid. Nang iwan niya ang dalagita sa lugar, hindi niya maiwasang mag-alala. May kurot sa puso ang kanyang nararamdaman. Kumaway ito saglit habang si Ismael palayo na sa lugar. Dumiretso sa Ismael sa kanyang tinutuluyang pad. Ilang dipang layo naman ito sa rescue facility na pinagdalhan sa dalagita. Dahil sa sunod-sunod na pag-aasikaso nila sa kaso ng massacre sa facility, ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na makapagpahinga. Ipinagpahinga niya ang kanyang pagod na katawan sa upuan sa kanyang sala. Hindi niya maiwasang mapapikit sa kanyang hinihigian. Mama! Mama, nasan ka? Mama, tulungan mo ako! Mama! Iha, huwag ka nang umiyak. Susuriin ka lang ng doktor para malaman natin kung okay ka. Itaas lang natin ng konti ang damit mo sa dibdib. Sandali lang ito, ha? Bakit parang ganito ang tibok ng puso niya? Parang hindi normal. Bakit utok? May problema ho ba? Ang bilis ng tibok nito. Hindi normal sa edad niya. Kumalma ka, Ineng. Huwag ka masyadong kabahan. Ineng, dahan-dahan sa paghinga ng malalim. Nurse, tingin ko, nag-hyperventilating siya. Dok, anong nangyayari? Nagsisimula na siyang mag-hysterical. Kumuha ka ng papatulog. Dalian mo. Opo, Dok. Diyos ko, ano bang nangyayari sa batang ito? Akin na, dalian mo na. Ilayo niyo sa akin yan. Ilayo niyo sa akin yan. Anong... Naging isang... aswang ang bata. Ayoko sa inyo. Ayoko sa inyo. May halimaw. Ang ibang mga bata, kailangan ko sila may takas. Ano yun? May bangkay na tumilapon sa labas ng opisina ng doktor. Aswang! Tumakas na kayo! Ayoko sa inyo. Ayoko sa inyo. Huwag! Maawa ka! Huwag! Wag! Hindi ko napansing nakatulog na pala ako sa sopa. Ang panaginip kong yun, napakasama. Para akong binabangungot. Ang halimaw na yun, saan ang galing? Bigla na lang siyang lumitaw sa kung saan at pinagpapapatay ang mga nakakasalubong niya.
Malabo ang mga mukha sa panaginip kong iyon. Hindi ko naaninag ang kanilang mga mukha. Pero bakit kaya ito ang napanaginipan ko? Naguguluhan na talaga ako. Ay, ang mabuti pa, mag-asikaso na ako. Sa haba ng tulog ko, hindi ko napansing oras na para mag-follow up sa trabaho ko. Hindi makalimutan ni Ismael ang kanyang napanaginipan. Parang totoo. Nakakikilabot. Nagtungo siya sa kanyang banyo. Naglinis ng katawan at nagbihis. Hindi siya mapakali. Bakit biglang kumabog ang dibdib niya? Hindi niya mawaglit sa isipan niya ang dalagita. Kumusta na kaya ito? Okay lang kaya ito sa pinagdala niya? Tumunog ang kanyang telepono. Tumawag si Manuel. Ibinalita sa kanya ang lagay ni Mang Temyo. Gising na raw ito. Hindi na nito inaksaya ang oras. Kinuha niya ang ilang gamit at dumiretso sa ospital. Ang bilis yung nakarating. Sarge, anong sabi ng doktor? Sinusuri pa siya ng doktor, pero okay na ang lagay niya. Oh, bakit Kap? May problema? Mamaya, samahan mo ako. Balikan natin ang dalagita. Pero bakit? Mukha namang ligtas na siya doon. Wala ka nang dapat ikabahala. Hindi eh. Kinakabahan ako. Ano bang ibig niyong sabihin, sir? Maraming nangangalaga doon sa kanya. Hindi tulad sa dati niyang pasilidad na pinanggalingan niya. Nahihiwagaan talaga ako sa nangyari sa pasilidad natin. Bakit sila lang ni Mang Temyo ang natirang nakaligtas? At halos lahat ng tao roon ay tiniris lang na parang kuto. Hindi ordinaryong nilalang yun, Kapitan. Sa dami ng volunteer, doctors, nurse, paanong mauubos ng isang halimaw ang latang yun? Kaya nga, gusto kong makausap si Mang Temyo. Siya lang ang natatanging pag-asa natin para malaman ang nangyayaring kababalaghan sa lugar na yon. Excuse me, kayo po yung guardian ng pasyente, hindi ba? Oo, kami nga. Maaari niyo na po siya makausap. Pumasok na po kayo. Salamat. Tara na. Sana lang, mabigyang linaw ang lahat ng ito. Si Artemio Dalusong, mahigit 4 na dekada nang naninilbihan bilang janitor sa rescue facility na namasaker. Bago pa siya kinuha bilang trabahante ng lugar na yon, isa raw siyang binatang nagligtas mula sa kabataang naging biktima ng ikalawang digmaang pandaigdig. Naging tapat na volunteer sa Mang Temyo. Hindi naglaon, naging regular na janitor siya doon. Wala siyang pamilya. Ibinuhos niya ang buong buhay niya sa paninilbihan sa facility. Sa pagpasok ng dalawa sa ward, nakita nila agad ang kalunos-lunos na sinapit ni Mang Temyo. Sa kamay ng halimaw na yon, halos madurog ang buong katawan niya. Sa pagkakaipit mula sa pinagtataguan niyang lamesa sa isang silid. Ito raw kasi ang naisip niyang paraan para kahit paano makapagradyo siya ng tulong bago man lang siya makita ng halimaw na umatake sa kanya. Hinang-hina pa siya ng mga araw na yun. Pero handa siyang makipagtulungan para makatulong na marisolba ang kaso ng pagpatay sa kanyang mga kasamahan. Paging Dr. Santos, please proceed to the emergency room. Kapitan, tama ba itong ginagawa natin? Baka kung anong mangyari kay Temyo. Iyon na nga rin ang iniisip ko. Baka lalo pang lumala ang kalagayan niya. Sabi po ng doktor kung sakali daw pong magpalpitate ang pasyente, ititigil raw ang pagtatanong sa kanya. Naintindihan namin. Ilang katanungan lang naman ang aming sasabihin. Kapitan, Sargento. Mang Temyo, kumusta na ang laga ninyo? Baka o makasama ang pagpunta namin rito. Ayos lang. Nais ko makatulong sa investigasyon ninyo. Lalo pat marami sa mga kaibigan ko ang napas lang sa lugar na yon. Huminahon muna kayo. Kung masyado kayong nagiging emosyonal, baka hindi natin matapos ang usapin.
Baka manghina pa kayo. Oo nga, Mang Temyo. Ismael, handa akong ilahad ang buong pangyayari. Manuel, ang voice recorder, ilabas mo dali. Opo, Kapitan. 5 araw pa lang ang nakalilipas nang matagpuan namin ang dalagita na yon. Madilim at malakas ang ulan ng gabing yun. Sa bawat patak ng ulan, may kasabay na malakas na alulong na mga aso't iba't ibang hayop na tila kinatatakutan. Sa labis na pag-uusisa, nagdesisyon ang head nurse ng facility na tawagin si Mang Temyo at ang kanyang grupo upang suriin ang paligid. Kahit malakas ang ulan, sinuong nila ang dilim at ang hangin. Dala ang kanilang mga lampara at kasangkapan. Habang papalapit sila sa pinagbumulan ng mga alulong, unti-unti nilang naririnig ang mga iyak na mga hayop na tila nasasaktan. Sa ilalim ng isang puno, nakita nila ang isang dalagitang umiiyak. Yakap-yakap ang kanyang basang stuffed toy. Basang-basa ang damit, punong-puno ng putik at mapupulang bahid na tila dugo. Hindi nila ito inintindi. Ang tanging nasa isip nila ay mailigtas ang bata mula sa madilim at maulan. Dali-dali nilang dinala ang dalagita sa rescue facility. Binihisan, sinubukang kausapin. Ngunit kahit anong tanong ang ibato nila, tahimik lamang siyang nakatingin. Walang tugon na lumalabas sa kanyang bibig. 3 araw ang lumipas at ang katahimikan sa rescue facility biglang napalitan ng nakapangingilabot na ingay. Nagulantang ang lahat nang biglang lumitaw ang isang nakatatakot na halimaw mula sa isang madilim na sulok ng gusali. Walang pasabi, nagsimula itong umatake. Isa-isang pinagpapatay ang mga taong nasa paligid. Kita ko kung paano kinitin ng halimaw na yon ang mga buhay na kasamahan ko. Huwag na huwag kayong umiyak, Mang Temyo. Baka ako makasama sa kalagayan ninyo. Sir Ismael, huliin niyo ang halimaw na yun. Baka may iba pa itong saktan. Paano namin gagawin yun? Hindi namin alam kung sino ang suspect. Hanggat hindi namin nalalaman ang totoo nitong katauhan, hindi namin magagawang huliin ito. Tanda ko ang itsura niya. Talaga ho? Ano po? Ilarawan niyo. Meron itong hindi kalaki ang bulas ng katawan. Mahaba ang buhok. Maging ang kanyang mga kuko. Nakatatakot ang mukha. Mabalahibo ang katawan. At may matatalas ng ipin. Mabuti na lang at hindi niya kayo agad inatake. Pagkakuha ko sa radyo, nagtago ako sa ilalim ng mesa. Kinukonta ko ang sino mang makaririnig ng aking pagtawag. Eksaktong sumagot kayo. Patakbong inatake na naman ako ng halimaw na yon. Hindi niyo man lang ba nakilala kung sino? Yun ang nakangingilabot. Dahil matapos niya akong atakihin, nakita ko ang kanyang pagpalit ng anyo bago ako mawala ng malay. Ibig niyo bang sabihin? Alam niyo na kung sino ang pumatay sa lahat ng tao sa facility? Oo. Ang dalagita. Mag-iingat kayo sa kanya. Siya ang nakita ko mismo sa harapan ko bago ako mawala ng malay. Si Maya. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ito magagawa ng isang inosenteng batang katulad niya. Manuel. Bakit, Kapitan? Tumayo ka na riyan. Aalis na tayo. Ano?
Pero hindi pa po tapos ang pag-iimbestiga natin. Huwag ka nang magtanong. Iniuutos ko ito bilang kapitan mo. Bakit po, Kapitan? Anong problema? Mang Temyo, kinakailangan na agad naming umalis. Masama ang kutob ko. Hello? Ito nga ho. Anong sabi nyo? Sige, pupunta kami dyan. Ngayon din. Bakit, Sarento? May nangyari sa pasilidad na pinagdala natin sa Dalagita. Ano? Sinong Dalagita, Kapitan? Mang Temyo, mauuna na ho kami. Sandali lang. May narinig ako tungkol sa Dalagita. Nasaan siya? Nasaan ang halimaw na pumatay sa mga kasama ko? Kalma lang po. Nasa pangangalaga namin ang batang tinutukoy mo. Ang tumawag sa amin ang isa sa mga kasama namin. May nangyaring masama sa pasilidad na yon. Hindi maaari. Nakarating na ang aswang sa syudad na ito. Sarento, Mamnel, tara na. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nasisiguro ang lahat. Halos patakbong umalis ang dalawang sundalo sa nagkakagulong pasilidad. Mula sa labas, agad nilang napansin ang kalunos-lunos na kalagayan ng ilang tao. May mga sugat. Ang iba'y nanginginig sa takot. Ang silid ng doktor ay halos wasak na. Tila dinaanan ng isang bagyo. Nagtanong sila sa mga saksi, subalit nanginginig ang mga ito. Halos hindi makapagsalita. Ayon sa kanila, isang halimaw ang nagtataglay ng hindi maipaliwanag na lakas ang tumakbo palabas ng pasilidad. Ang kanilang muka ay puno ng takot. Maging ang mga nurse na lumabas mula sa gusali ay nagsisisigaw. Nawawala sa sarili. Walang sino man ang nagdulot ng karumal-dumal na pangyayari sa loob ng facility. Pagpasok nila sa silid ng doktor para mag-imbestiga, bumungad ang malagim na ebidensya ng isang malakas at mabagsik na pag-atake. Ang mga pader ay nagtataglay ng mga kalmot na tila gawa ng isang matalim na kuko, at ang saig ay nagkalat ang dugo. Ang mga kasangkapan ay nagkalat at wasak. Hindi maipagkakailang, hindi basta ordinaryong nilalang, kundi isang halimaw na nangangalit sa galit. Ilang hakbang pa ang kanilang ginawa. Nakaharap na nila ang doktor na naging saksi ng kaguluhan. Dok, anong nangyari dito? Kumusta ang pakiramdam mo? Kayo pala, Kapitana. Sargento, ayos lang. Eto, may kunting sugat. Nalaman niyo ba agad ang nangyari? Oo naman. Nakatanggap kami ng tawag. Anong nangyari dito? Napakabilis ng pangyayari. Nasa opisina ako, kasama ang dalagita at ang nurse. Pagkatapos ito na, nawasak na ang paligid. Maraming nasaktan at nagkagulo. Ang panaginip ko, parang nagkatotoo. Kap, iikot muna ako sa paligid. Mag-iimbestiga. Sige na, Sargento. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Nakapangingilabot, Kapitan. Teka, Dok. Ang bagong pasyenteng hinatid ko rito, yung dalagita, nasaan? Hindi ko na alam. Wala na akong alam kung nasaan siya. Anong hindi nyo alam? Dito ko siya sa inyo pinagkatiwala. Pagkatapos sasabihin nyo sa amin na hindi nyo alam? Kumalma lamang kayo. Hindi nyo kailangang pagtaasan ako ng boses. Paano akong kakalma? Hindi nyo alam kung nasaan ang bata ngayon. Dahil wala na talaga siya rito. Kahit ikutin nyo pa ang paligid. Bakit nyo pinabayaan ang bata? Paano kung mabiktima siya ng halimaw na nanakit sa inyo? Hindi siya masasaktan ng halimaw na yon. Ano? Hindi kita maintindihan. Bakit hindi siya masasaktan? Alam kong hindi ka maniniwala.
Pero delikado ang dalagitang dinala mo. Siya ang may kagagawan sa amin ng latang ito. Imposible yan! Nakita mo ang lalim ng sugat na natamo ko. Pati na ang lahat, ang mga nasaktang tao sa labas. Siya ang umatake sa amin. Hindi niya magagawa yon. Kapitan! Kapitan! May mga kakaibang bakas ng paa. Maging ang mga kalbot sa mga dingding. Kaparehong kapareho sa mga nakita ko sa unang facility. Pati ang pagkakalarawan ng lahat ng mga saksi. Walang pinagkaiba. Andito sa syudad ang halimaw, Kapitan. Nagugula na ako. Paano niya magagawa ito ng mag-isa? Maging ako hindi makapaniwala. Hindi ko inaasahan na magbabagong anyo siya mismo sa harapan ko. Sinubukan pa namin siyang pakalmahin gamit ang hiringgilya. Pero mas lalo itong nagwala. Pinilit naming takasan siya. Mabuti na lang. Nakatakbo kami sa kwarto. Pero marami pa rin ang nasaktan. Maya, bakit mo ito ginagawa? At paano mo nagawang saktan ang lahat ng tao rito? Kapitan, ano ngayon ang gagawin natin? Ang dalagita, hindi ko na rin makita. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng hindi maganda sa kanya. Lahat ng mga nangyayari rito. Kung pagtatagpi-tagpiin natin ang lahat, nangyayari ang kababalagan kung saan naruroon siya. Kapitan, anong ipag-uutos nyo? Sarento, magulat ka sa base natin. May hahantingin tayo. Sige, Kapitan. Masusunod. Doc, ako na ang humihingi ng paumanhin sa pangyayaring ito. Tungkol sa mga damages at mga abalang nangyari, iuulat ko ito sa aming general. Mag-i-request agad kami ng agarang tulong para rito. Magpagaling po kayo at mag-iingat kayong lahat. Salamat, Kapitan. Aasahan namin yan. Sarento, tayo na! Bumigat ang kanilang loob matapos malaman ni Captain Ismael at ni Sargento Manuel ang muling pag-atake ng aswang sa isa na naman nilang rescue facility. Ang itinuturong suspect sa panggugulo ay ang dalagitang kanilang dinala mula sa probinsya, si Maya. Hindi pa handang tanggapin ni Captain Ismael ang latang ito. Kilala niya si Maya bilang isang inosente, palangiti at tahimik na bata. Sino ang mag-aakalang sa ganito kabatang edad ay masasangkot siya sa ganung uri ng krimen? Bumalik sila sa kanilang base. Tahimik at malalim ang iniisip. Agad na inutusan ni Captain Ismael ang isa sa kanilang mga tauhan na i-track ang tracking device na nakakabit sa teddy bear ni Maya. Alam niyang hindi yun iiwan ni Maya kung saan-saan. Ang teddy bear, ang tanging kasama ng bata mula nang dalhin siya mula sa probinsya. At kahit anumang mangyari, palaging nasa tabi ni Maya ang laruan. Habang naghihintay ng resulta, maraming katanungan ang bumabagabag kay Captain Ismael. Ano nga ba ang punot dulo ng lahat ng ito? Bakit tila naging sentro ng kaguluhan ang bawat lugar na napupuntahan ni Maya? Naguguluhan si Captain Ismael. Pakiramdam niya may mas malalim na dahilan kung bakit ito nangyayari. At hindi titigil ang kaguluhan hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Matapos itong i-track, nagulat sila dahil napapabalita na rin ang pag-atake nito sa syudad. Kapitan, may napabalitang pag-atake ng aswang sa syudad, sa Ligaya. At nagpalipat-lipat lamang ito ng lugar. Bawat lugar na pinupunta niya, may mga naiiwang biktima. Karamihan, wala ng buhay. Tama ka, Sergeant Manuel. Yun rin ang sinasabi sa datos na nakukuha ko mula sa tracking device. Datos? Ibig niyong sabihin, alam niyo kung saan siya nagtungo? Oo, Sargento. Pasensya na kung di ko agad sinabi sa'yo. Pero nilagyan ko ng tracking device ang teddy bear na hawak niya. Kaya nalalaman ko kung nasaan siya. Kapitan naman, alam niyo na pala ang lokasyon ng bata. Bakit hindi niyo man agad sinabi sa akin?
Alam niyo namang natutuliro na ang utak ko sa pag-iisip kung paano natin nahanapin ang aswang na yun. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras sa sitwasyon na to. Sargento Manuel, wala kang karapatang pagtaasan ako ng boses ng ganyan. Naiintindihan ko ang pagkabalisa mo. Pero ako ang kapitan dito. At may mga dahilan ako kung bakit ko yun ginawa. Nagtataka lang ako sa inyo, Kapitan. Bakit hindi pa tayo kumikilos para mahuli at mapatay ang halimaw na yan? Ano pang hinihintay ninyo? Ang mas marami pa itong mapatay at mabiktima. Kapitan, trabaho natin protektahan ang nakararami. Kung dahil lang sa pag-aalala nyo sa dalagang yun, mapapahamak ang karamihan, hindi ako mananahimik habang nangyayari ito. Naiintindihan ko ang punto mo, Manuel. Pero hindi mo dapat pinaiiral ang emosyon mo sa trabaho natin. Alam kong tungkulin natin ang protektahan ng mga tao. Pero gusto kong malaman ang katotohanan bago tayo gumawa ng hakbang na hindi na natin mababawi pa. May mga bagay na hindi natin alam tungkol sa batang ito. At baka may mas malalim na dahilan kung bakit siya nagiging aswang. Alam ko mahalaga sa inyo ang dalagitan na yun. Pero Kapitan, oras na para magdesisyon. Hindi natin pwedeng hintayin ang mas marami pang mamatay dahil lang sa pag-aalala natin. Kung hindi natin siya mapipigilan, mas lalong magiging delikado ang sitwasyon. Ako mismo ang gagawa ng paraan para matapos ang buhay ng aswang na yan. Pagpasensyahan mo na ako, Sargento. Hindi ko lang maiwasang maawa at mag-alala sa bata. Para kasing may mali eh. Parang may nangyayari sa likod ng pagiging aswang niya. Yun ang gusto kong malaman. At gusto ko siyang tulungan kung may pagkakataon pa. Pwes, huwag sa ganitong pagkakataon, Kapitan. Marami tayong naririnig na pag-atake ng aswang sa syudad. Hindi ito basta biro lang. Paano kung sa pag-atake niya muli, magkaroon pa ng isang katulad niya? May naisip ka pa bang paraan para pigilan ito? Huwag nating hintayin lumala pa ang lahat. Kumilos na tayo bago pa maging huli ang lahat. Kailangan matigil na ito. Tayo ang may kakayahang gawin yun. Naiintindihan ko na. Tama ka. Hindi na tayo pwede maghintay pa. Tara na sa base. Hahanapin na natin si Maya. At kailangan natin siyang pigilan bago pa may mangyaring mas masama. Kapitan, sigurado ka bang dito sa Kakahuyan matatagpuan ang dalagitan na yun? Ang lugar na ito, tila iniiwasan ng mga tao. Oo, Sargento. Dito tayo dinadala ng signal. Nandito lang siya sa paligid. Malapit na tayo. Tiwala ako sa tracking device na nakakabit sa teddy bear niya. Parang wala ng tao rito, Kapitan. Bukod sa madilim at nakapangingilabot ang paligid, nakararamdam din ako ng kakaiba. Parang may malamig na hangin ang dumadaan. Parang pinagmamasdan tayo. Baka naman nagkakamali lang tayo ng direksyon. Hindi. Alam kong nandito siya. Hindi maaaring magkamali ang signal ng tracking device. Kailangan lang nating suyurin ng gusto ang kagubatan. Nakikita ko sa tracking device na malapit lang siya. Sige, Kapitan. Kung siya nga yan, kailangan natin maging handa. Alam mo na kung anong klaseng nilalang ang dalagita. Baka oras na matagpuan natin siya, bigla niya na lang tayong atakihin. Hindi ko alam kung paano natin siya haharapin kapag nagbago siya ng anyo. Sargento, hindi siya masamang tao. Kung ano man ang nangyayari kay Maya, siguro nilulukuban lang siya ng isang sumpa. At kung may pagkakataon pang mailigtas ko siya, gagawin ko. Lalo pat sa maikling panahon ng pagkakakilala ko sa kanya. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Hindi ko siya pababayaan. Kung ganun, susunod ako sa inyo, Kapitan. Pero pagdating ng oras ng panganib, hindi ako magdadalawang isip na ipagtanggol ang sarili natin. Huwag mo lang kalilimutan ang tungkulin natin. Alam ko may puso ka para sa bata, pero buhay natin ang nakataya rito. Naiintindihan ko. Pero tandaan mo, ang misyon natin ay iligtas siya. Hindi siya patayin. Nasa kamay natin ang buhay niya ngayon at ayokong madagdagan pa ang mga buhay na mawawala. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Sinasabi ko na nga ba? Kaya ba hindi ka nagpasama ng backup natin? Dahil alam mo mapapahamak ang bata, oras na magkagipitan. Pero Kapitan, sana handa ka sa anumang mangyari.
Baka oras na harapin natin siya. Hindi na siya batang kilala mo. Sarento, mahalaga sa akin na mailigtas ang bata. Gusto ko siyang matulungan. May wari akong hindi niya gusto ang lahat ng ginagawa niya. Hindi siya likas na masama. Gusto niyang makalaya sa kung anumang bagay na lumulukob sa kanya. Sana ay makita natin siya para mailigtas natin. Mama! Mama! Sarge, narinig mo yun? Parang iyak yun ni Maya. Oo, Kapitan. Naririnig ko rin. Pero mag-iingat ka. Baka isa lamang itong patibong para atakihin tayo sa paglapit natin. Iyak yun ni Maya. Sigurado ako. Parang humihingi siya ng tulong. Kunting lapit pa. Naririnig ko na. Malapit na siya sa atin. Kapitan, tingnan mo. Ang dalagitang nandyan siya. Maya, kawawa naman siya. Gustong-gusto ko siyang lapitan at patahanin. Pero, Teka muna, Kapitan. Saan ka pupunta? Huwag ka magmamadali. Tingnan mo sa likuran ni Maya. May nakikita akong kakaiba na parang... ha? Mama! Mama! Ano ang mangyayang? Ang mga anino, parang gumagalaw. Hindi maudawaan ni Captain Ismael kung ano ang nangyayari. Dahil nga ang Maya na nakikita niya, ngayon ay taliwas sa kanyang inaasahan. Gustuin man niyang pakalmahin ang dalagita, pero hindi niya ito magawa dahil may distansya ito mula sa kinatatayuan niya. Kitang-kita ang itsura ni Maya. Labis itong nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Napilitan siyang gawin ang mga bagay na ayaw niya, lalo na sa tuwing may mga taong inaakala niyang gagawa sa kanya ng hindi maganda. Susubukan sana niyang patahanin si Maya, pero napansin nila ang kakaibang galaw ng mga anino sa paligid. Nagmistula ring maingay ang mga hayop sa gubat. Ang pagkilos ng mga hayop ay nagbabadya ng panganib. Biglang lumutang ang mga mababangis na hayop mula sa dilim. Lahat sila ay tila nagkaisa sa pagsugod kay Maya. Hindi nakapaghanda ang dalawang sundalo sa bilis ng mga pangyayari. Habang papalapit ang mga hayop kay Maya, biglang tumigil sa pag-iyak si Maya at dahan-dahang tumayo. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay. Mula sa dati maamo at kayumanggi, ngayon ay naging mapupula na parang dugo. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting naging matalim ang mga kuko. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng balahibo at ang buhok nito'y biglang humaba rin. Nag-transform si Maya bilang isang aswang sa harap ng mga nagulat na sundalo. Sa loob ng ilang segundo, mula sa isang nakatatakot na babae, siya ay naging isang halimaw na handang ipagtanggol ang sarili laban sa mga mababangis na hayop na sumasalakay. Sabay-sabay itong umatake at iwinasiwas lamang ni Maya na parang mga laruan. Kinagat at kinalmot ang mga lobong nagbistulang nagsitalunan sa kanya, maging ang iba pang mababangis na hayop na nagnanais siyang sagupain. Tinatawag ni Kapitan Ismael si Maya, pero patuloy lamang ito sa paglaban sa mga hayop na umaatake sa kanya, hanggang sa mapatumba nito ang kahuli-huli ang hayop na umaatake sa kanya. Napaupo siya sa kanyang kinatatayuan, umiiyak at nangihina. Maya! Maya! Hindi kanya naririnig, Kapitan. Hindi niya tayo nakikilala. Tama na. Ayoko na pumatay. Gusto ko na lang mamuhay ng normal. Maya! Ako ito! Ang Kuya Ismael mo! Naririnig mo ba ako? Ay, Kuya, ikaw nga ba yan? Oo, ako nga. Ayos ka lang ba? Andito ako para tulungan ka. Huwag kang lalapit sa akin. Baka masaktan kita. Hindi ko alam kung mapipigilan ko ang sarili ko. Kapitan, lalapitan mo ba talaga siya? Delikado.
Baka kung anong gawin niya sa'yo. Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Maya! Lalapit ako sa'yo. Kaya sana kalmahin mo muna ang sarili mo. Kuya, natatakot ako. Baka hindi ko mapigilan ang sarili kong isaktan ka. Hindi ko to kaya. Hindi. Tumahan ka na, Maya. Hayaan mong tulungan kita. Gusto mong mamuhay ng normal, hindi ba? Opo. Pero hindi ko alam kung paano. Parang nawawala na po ako ng pag-asa. Kapitan! Ang mga anino! Muli na naman siyang pumapalibot kay Maya. Baka hindi natin siya makontrol. Kuya, iwanan mo na ako. Heto na naman yung pakiramdam na pinakaayaw ko. Iwanan mo na ako bago ko pa kayo masaktan. Hindi kakayanin ni Kapitan ng bata. Ang lakas ng presensya ng halimaw sa kanya. Gagawa ko ng paraan para mapigilan ka, Maya. Ipatong mo ang dalawang braso mo sa dibdib mo. Pagkatapos, tatalian kita. Sana mapakalma kita. Kuya, hindi to gagana. Pakiusap, iwanan mo na ako. Masasaktan lang ito. Umalis ka na sa harap ako. Napakalakas niya. Kahit hindi pa siya tuloy nagpapalitan niyo, ramdam ko na ang puwersa niya. Kapitan! Nakaantabay lang ako. Kung ano man ang hindi magandang gawin ng aswang na yan, hindi ko pipigil ang sarili ko, babarilin ko siya. Sino man pumipigil sa akin, mamamatay. Bitiwan mo ako. Napakalakas talaga niya! Pakialamero. Hindi! Natanggal ang taling inilagay mo sa kanya, Kapitan! Hindi! Diyos ko, tulungan mo ang batang ito! Nais na niyang kumawala sa sumpang ito! Umalis ka na. Hindi ko mapipigilan. Tuluyan na itong nakawala sa pagkakatali sa kanya! Kapitan! Umalis ka na dyan! Mamamatay ka na. Kapitan! Ang mga braso ko! Iniipit mo! Bumabaw ng kanyang mga kuko! Kapitan! Huwag ka magkakamaling magpaputok, Manuel! Hayaan mo ako! Mas masarap pala ang pagkain sa harapan mo. Hapunan kita ngayon. Wisit! Bakit ba kasi pinipigilan mo ako, Kapitan? Huwag ka magpapaputok! Kinakagat ka na't lahat-lahat ayaw mo pa rin! Anong nangyayari sa akin? Bakit tila akong nanghihina? Ano itong nakagit sa kanyang balikat? Ang aking kwintas! Mukhang nakagat niya! May pagkakataon pang mailigtas ka sa sumpang ito, Maya. Pagtiwala ka lang sa akin. Lumapit tayo sa Diyos. Siya lang ang magpapalaya sa'yo sa sumpang ito. Masakit ang ulo ko. Wala ka nang magagawa sa akin. Pagkakataon ko na to! Itong bagay sa'yo, aswang ka! Hindi! Manuel! Bakit mo siya binaril? Kailangan siya mapigilan! Eto pa! Isa pa! Tama na! Tama na, Sargento! Mapapatay mo siya! Dapat lang talaga sa kanya ang mamatay! Tama na sabi, Sargento! Kapitan! Bakit mo siya pinaputokan ng maraming beses? Anong problema mo? Anong problema mo, Kapitan? Bakit ako ngayon ang ginagantihan mo? Ilang buhay na rin ang kinitil niya. Sinaktan ka ng aswang na yan. Pinagtatanggol mo pa rin. Siya pa rin ang inaalala mo. Tingnan mo nga sarili mo. Ang dami ng dugong umaagos sa katawan mo. Kumising ka sa katotohanan.
Aswang ang batang yang, Kapitan! Sinabihan na kita! Huwag kang kikilos nang hindi ko ipinag-uutos! Hindi ko sakit uko. Hindi ka sumusunod sa nakakataas sa'yo! Binalaan na kita una pa lang. Oras na may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Babarilin ko siya. Ginagawa ko ang trabaho ko para mailigtas ka. Mailigtas ang buhay mo, Kapitan! Sargento! Pinaiiral mo ang emosyon mo. Imulat mo ang mata mo. Huli na para sa kanya ang lahat. Isa siyang aswang. Kampo ng kadiliman. Kuya, tagapay na ko. Maya, Huli na ang lahat para mailigtas siya. Marami nang napapahamak at marami pa ang mapapahamak. Oras na mabuhay siya. Anong gusto mo? Isa sa atin mapatay niya? Captain Ismael Cardova! Trabaho natin ipagtanggol ang nakararami. Hindi ang pansariling dahilan lang! Sinaktin niyo ko. Papatayin ko kayo. Tama na naman siya! Maya! Kapitan! Ano? Masaya ka na? Ayan. Ako na mismong bumaril muli sa kanya, Manuel. Sana kahit papano, nauunawaan mo ako. Hindi bilang nakatataas sa'yo, kundi bilang magkaibigan tayo. Gusto ko siyang mailigtas. Dahil alam kong meron pang paraan. Pero pinangunahan mo ako! Wala kang dapat na ikasama ng loob, Kapitan. Kinuha natin ang trabaho natin. Patay na ang aswang. Patay na ang may sala, Kapitan. Tingnan mo ang sarili mo. Umalis na tayo dito at magpagamot ka. Kapag nalaman sa base ang ganitong nangyari, mako-court martial tayo. Patawad, Maya. Kung kaya ko lang sanang ibalik ang dati mong pagkatao, hindi mo sana sasapitin ito. Patawarin mo ako. Hindi man lang kita natulungan. Kuya, salamat sa lahat. Maya, huwag kang magsalita ng ganyan. Makakahanap tayo ng paraan. Hindi kita pababayaan. Kuya, gusto ko lang maging normal. Gusto ko lang makalaya sa sampang ito. Maya, huwag ka muna magsalita. Malalampasan natin ito. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Maya, huwag kang bumitaw. Kuya, salamat sa lahat. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko. Gusto ko lang makalaya sa tilihan. Maya. Maya, wag. Wag, Maya. Wag muna. Kapitan, tapos na. Wala na siya. Kailangan umalis na tayo rito. Kapag nagtagal tayo, baka lalo pa tayo mapahamak sa sitwasyon mo. Hindi mo na siya matutulungan ng ganito. Kailangan mo na ng lunas. Paano pa kita pababayaan, Maya? Hindi ko matanggap na ganito ang kinahantungan mo. Paano kita matutulungan kung wala ka na? Kapitan, wala na tayong magagawa. Natapos na ang laban. Ginawa mo ang lahat ng kaya mong gawin. Oras na para hanapin mo ang katotohanan. Pagpatuloy natin ang ating tugunin. Hindi natin pwedeng hayaan ng isang aswang na magpatuloy sa ganitong pagkawasak. Masama ang loob ni Kapitan Cardova sa pagkakabaril niya sa dalaga. Ninais man din niyang mailigtas ito, pero masyadong pabigla-bigla si Sargento Manuel Ruiz. Tanging nagawa na lamang niya ay ang umiyak sa katawan ng dalagitang nakahandusay sa damuhan. Ngunit magkagayunman, kita sa mukha nito ang ngiti. Para bang sa pagkakabaril sa kanya ni Kapitan, naging daan ito upang tuluyan na siyang matahimik at makawala sa sumpa na kanyang tinatakasan. Taliwa sa kagustuhan ni Maya ang maging tagapagmana ng namatay niyang ina
ang sisiw ng aswang. Ang 3 putok ng baril ni Manuel ang nagpahina sa kanyang katawan at ang huling bala ng baril na ang bumaril ay si Kapitan Cardova. Sa ulo mismo nito na naging mitya ng kanyang kamatayan. Inulat nila sa kanilang base ang naturang insidente. Pinakiusapan naman ng grupo nila na lahat ng pasilidad na kanilang hinahawakan na kung maaari maging confidential ang lahat ng pangyayaring naganap para na rin sa ikatatahimik ng lahat at mapangalagaan ang pangalan ng kanilang nasasakupan. Mga kaibigan, sa lahat po ng masugid naming tagapakinig, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sa ngayon ay magsha-shoutout muna tayo ng ating mga channel members. Shoutout po kina Apple May Tanwaco, Rachel Sonio, Tamol Tansapobia, Pearl Ayami, Simple Cooking, Midnight Blue, Aida Odebellas, Almira Aludo, Edong Bulalo, Tony Boy, at Ma'am Jenny Villanueva. And of course, special thanks po sa ating mga affiliate channel members na sina Bambay Kong Tausi and Ate John na Vlog. Shoutout po sa inyo at sa pamilya po ninyo na nasa Pilipinas o nasa ibang bansa man.